Mga katambay, mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayang mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok na ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong nakaraang araw po mga tambay, galit na galit po. Galit na galit po si Senador Jinggoy Estrada mga tambay dito po sa bagong spokes mga tambay, yung person po ng House of Representative na si Princess Abante mga tambay. Yung bagong spoke, talagang sinabihan pong napakasinungaling daw po mga kabayan. Ito pong bagong tagapagsalita ng Kamara mga kabayan. Pakinggan po natin si Senator Jinggoy Estrada kung galit na galit po, gigil na gigil dito sa bagong tagapagsalita ng Kamara na si Princess Abante. Ito na po, pakinggan po natin. Tinawag na sinungaling ni Senador Jinggoy Estrada si House Spokesperson Princess Abante sa aligasyong pinatay na ng Senado ang panukalang 200 pesos wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Kasabay nito, pinatot sa dahan ng senador ang abogada na dapat munang mag-aral o magsaliksik bago magsalita sa issue. Magbabalita si Mean Corvera. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Yan ang buwelta ni Senador Jinggoy Estrada kay House Spokesman Princess Abante matapos akusahan ang Senado na pinatay ang panukalang legislated wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Estrada, hindi ang Senado kundi ang Kamara ang sumabotahe sa panukala. We passed the legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning Senate DA. How can we do that? I was busy presiding with my own commission on appointments sa CA. Senator Joel Villanueva, who is the current chairman of Committee on Labor, was also busy presiding on his own commission on appointments committee. So how can we do that? So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza, yung party list ng TUCP, begging if we can constitute the BICAM. Sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. Tinext ko pa sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi nila mag-paper BICAM? Sabi ko, hindi ako papayag. I-adopt nyo na lang yung Senate version para mas madali. They had one more session, before one more day before adjourning Senate DA. But they did not do anything about it. So tapos sasabihin nung spokesperson ng House of Representatives that we killed the legislated wage hike. That is not true. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Iginit ni Estrada na hindi tulad sa Kamara, sa Senado kinonsulta nila ang lahat ng labor groups, negosyante at mga ekonomista bago aprobahan ang panukalang 100 pesos legislated wage increase. Katunayan, mismong economic team ng Malacanang tutol sa panukalang 200 pesos wage increase gaya ng nais ng mga kongresista. Si Estrada ang chairman ng Senate Committee on Labor nang aprobahan noong nakaraang taon ang panukalang batas. Kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises? Sige, halimbawa pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawala ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila. Si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya
ng research bago siya pumutak ng pumutak dyan. Kung talagaan niyang seryoso ang mga kongresista na tulungan ang mga manggagawa, dapat inadapt na lang ang bersyon ng Senado. Sa ating mga manggagawa, ginawa na po namin ang aming parte sa Senado. Bilang dating tagapangulo ng Committee on Labor, kami po ay nagdesisyon na magbigay ng karagdagang 100 across the board dyan sa lahat ng mga manggagawa. Okay? Hindi po inaksyonan ng House of Representatives. Inaksyonan po ng House of Representatives 2 days before na mag-adjourn kami CNDA. So, ibig sabihin, walang tawag dito, wala silang balak na talagang aprubahan itong o i-adapt yung aming Senate version. Ibig sabihin, nagpapapogi lang itong mga ito. Pagtiyak naman ni Senador Juan Vic Oh, yan mga tambay, yan. Mga buhaya raw po. Sila po, nakakagatan na. Nagsisira na po ang mga buhaya. Puro daw po nagpapapogi. Ang tanong po natin, pumopogi po pala mga buhaya. Mga kabayan, ang mga buhaya pala, di umano, ay pumopogi. Dahil daw nagpapapogi raw po mga buhaya. May katwiran din naman. May katwiran din naman si Senator Jinggoy dahil hindi po kakayanin yan. Dahil una-una, yung mga maliliit na negosyo, sa hina po ba na ating ekonomiya ngayon? Di ba? Napakahirap po ngayon ang negosyo sa ating bansa. Tapos biglang-bigla mo tataasan ng 200 piso. Baka mas lalo pong dumami nga naman ang mawalan ng trabaho sa ating bansa. Yung tutuusin po talaga, hindi naman po din maganda po magtaas ng sweldo. Lalong-lalo po kung maganda ekonomiya. Di po ba? Ang problema po kasi rito, mga kabayan, napakamahal ng bilihin. Napakamahal po ng bayarin ng ating pong gastusin, lalo buwan-buwan, tubig, kuryente. Di po ba? Pati nga lang yung panluto natin, ubod ng mahal. Di ba? Yung gasol. Di po ba? Napakarami na po nga, napakapasan-pasan natin na problema natin, lalong-lalo sa ating gastusin. Di po ba? Napakamahal. Ngayon, napakahirap na makakuha rin ng trabaho. Di po ba? At talagang hindi na po halos tumatanggap ng trabahante o trabahador ang mga kumpanya ngayon. Dahil nga mahina ang negosyo. Di po ba? Kaya nakita nyo po ba kung maganda po ba ang ekonomiya natin? Bakit po ang tinutukan po ng Kongreso at itong Senado ay puro ayuda? Di po ba? Kaya sila nagpamigay daw ng ayuda dahil nga hirap. Di po ba? Kailangang magbigay ng ayuda. Kaya kaya itong sinasabi ni Senador Jinggoy, sanay na sanay daw po magpapogi di umano mga buhaya. Puro papogi. Dahil yung 100 pisong version nila, mga bayan, 100 piso, ayaw nilang tutukan at aprubahan ng Kongreso. Kaya nga tinawag mismo ni Senator Jinggoy na itong si Princess Abante, ang spokesperson ng House of Representatives, na ubod daw po ng sinungaling. Napakasinungaling daw. Abogado pa ito. Abogado pero hindi nag-aaral, hindi nagsusuri, hindi nagre-research. Ganyan po ba ang mga lahi ng Abante? Mukhang hindi po pa Abante ang nangyayari po yata. Puro pa atras, mga tambay. Mukhang ang Abante po ngayon ay umaatras, mga tambay. Nakakahiya naman. Ano naman kaya isasagot dito ni Princess Abante, mga tambay, dito po sa bago spokesperson ng House of Representatives? Yung ginagawa po kasi ng pamahalaan, mga kabayan, hindi po kasi nila matugunan ang kahirapan. Hindi nila matugunan ang problema ng bansa. Di ba? Hindi po nila masolusyonan kung paano kukontrolin, mga kabayan, lalong-lalo po ang mga oligarko sa walang habas. Ang mga oligarko sa ating bansa, ang mga may-ari ng mga negosyo sa ating bansa ay walang habas na magtaas ng kanilang mga negosyo, produkto na pasan-pasan po natin. Di po ba? Ngayon, yung sinasabi ni Senator Jinggoy, yung 200 piso ay hirap
at mismo ang sinasabing Commander-in-Chief, mga kabayan, na sumisinghot daw ng pulburon at sumisinghot ng coke, ay hindi rin daw po ito gusto yung 200 piso, mga kabayan. Ngayon, di lumalabas po ang katotohanan na itong administrasyon na ito, pati ang 19th Congress, ay puro po papogi lamang. Lahat po sila ay sanay na sanay, mambudol, di umano at magpapogi. Di po ba? Dahil yan, 200 piso na yan, saan po ba nila pinagmalaki yan? Di po ba? Halos nung kampanyahan, pinagmamalaki nila yan. Di po ba? Pinangako na nga nila yan. Di po ba? Kabisado na naman po natin sila eh. Dahil 3 taon na po tayong niluluko at puro pangako at puro salita. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang 19th Congress. Ito pong mga tambay, ito pong Senado at Kongreso, bibilib ka rito. Pagka po papabor sa kanila, lalong-lalo po kailangan ng malaking budget at malaking ayuda, mga tambay, ay totok na totok po sila. Lalong-lalo po yata kung sila'y nakikinabang. Mas priority po nila ang kanilang maluluwag na bulsa kaysa po sa atin na naghihirap at naghihikahos sa napakamahal na bilihin at napakamahal na bayarin natin. Di po ba? Kaya yung sinasabi nila solusyon, mga kababayan, lalong malaking problema po sa atin yung mahihirap. Baka tayo may trabaho at yan ay solusyon nila, 200 piso. Baka sabihin ng ating mga boss, hindi na namin kailangan ng maraming trabahante dahil hindi na namin kaya magbayad. Hindi po ba? Lalong-lalo ngayong maliliit na negosyo, baka mahirapan. Ang nakikita po natin dyan, pababain mo man lang. Di po ba? Yung sinasabi ni Jinggoy na 100, kulang na kulang nga yan eh. Dahil sa mahal ng bilihin. Pero, kung pagtutulong-tulungan nyo at hindi puro pamumulitika inaatupag nyo sa bansa at hindi puro issue ng korupsyon, pagtulong-tulungan ninyo na makontrol ang presyo ng bilihin, makontrol ang presyo ng bayarin namin sa kuryente, tubig. Di po ba? Mapababa ninyo. Di po ba? At least malaking ginhawa sa amin. Di po ba? Hindi yung puro pangako lang ay binibigay nyo sa amin. Yung 100 piso, napako na. Tapos makakako na naman kayo ng 200 piso. Di po ba? Hindi nangyayari niyan. Kayo-kayo, nagsusuwagan. Kayo-kayo, nagkakagatan, naghahampasan kayo ng buntot. Ngayon, kayo-kayo, nagsisiraan na nagsasabi pa ngayon na ubod daw kayo ng mga sinungaling. At sinasabi pa ngayon ng isang senador na puro kayo papogi lamang. Kaya nagtataka kami na may pumopogi palang mga buhaya. Mga kababayan, di po ba? Pero itong mga tao na ito, yung sinasabi nga natin, mga tambay, ito pong mga senador at congressman, unang-una po ito mga tambay. Pag ito po ay nanalo na, ang mga suot-suot po nito, lalo po yung mga bulsa nila, hindi po mga ordinaryong bulsa po, ang mga bulsa niyan. Naglalakihan po ang bulsa niyan, mga kabayan. Baka nga yung mga bulsa ng mga politiko ngayon, di umano, ay kasing lalaki po ng drum ang bawat isang bulsa niyan na kayang magkasya ang milyon, daang milyon at bilyon. Hindi kaya? Lalong-lalo po sa Kongreso at Senado na kontrolado po nila ang pondo, pera ng taong bayan, lalong-lalo po pagkapanahonan ng budgeting. Di po ba? Kaya dito po sa mga politiko na ito po ay naglilingkod lang po ito. Gumagawa ng solusyon kung paano po yata sila yumaman at magkamal ng isang damukal na ari-arian. Hindi kaya? Nakita niyo po, 3 taon, puro pangako, dire-diretso ang ating kahirapan, bumubulusok ang ating ekonomiya. Pero itong mga politiko na ito, walang problema. Hindi naghihirap. Di ba? Hindi nababawasan ang kanilang pera. Bagkus, lumalago pa. Di po ba? Lalong-lalo na
pag ikaw ay nasa posisyon ngayon. Hindi kaya. Kaya ang lumalabas, mga kabayan, tayo ang kawawa. Sila, nagpapasasa. Di po ba? Tapos lagi ka lang ganito. Gagamitin lang nila ng gagamitin ang sinasabing papogi, puro papogi. Para lang ikaw ay pangakuan ng kakarampot. Dagdag sahod. Pero hindi rin naman nila magagawa. Dahil marami rin silang tinatanong, yung mga mayayaman na mga negosyante, lahat, siyempre tatanungin nila. Di po ba? Sila ang masusunod kung kakayanin nila. Di po ba? Ano po sasagot ng mga negosyante? Di ba hindi? Dahil malaking kabawasan sa kanila yan. Di po ba? Kaya malabo po sa sabaw ng pusit yan, yung 200 piso. Yan po kasi, pinasisinungalingan na lang. Kasi po, pinangako nila yan eh. Hindi naman po matutupad. Kaya po ang gagawin yan, batuhan na lang po ng putik. Magbabato ng putik yung mga sinungaling sa Kongreso, babatuhin naman yung mga sinungaling din, di umano sa Senado, kaya wala na pong lubayan. Kaya yung mga sinungaling, batuhan ng putik. Binato ng buhaya, yung kapwa niya buhaya, babato na naman yung buhaya. Kaya po nangyari sa ating bansa, pagpasok po ng binagoong ang Pilipinas, bidang-bida po ang mga buhaya. Hindi po ba? Kaya po tayo, binubuhaya na, binababoy pa, binubudol pa. Puro pangako po yata, mga kababayan. Kaya tayo po talagang puro pagtitiis po ang mangyayari po sa atin. Sa kabila po ang mga politiko natin ay nagsisiyaman, nagiging milyonaryo, bilyonaryo. Pero tayong mahihirap, umaasa lang po na tayo po ay pangakuan, mga kababayan. Hanggang pangako na lamang. Pero pagdating na naman ng budgeting, mas priority po nila ang ayuda. Dahil dyan po magkakapera yata sila. Lalong-lalo po ang sinasabi po nilang priority. Priority namin kayo. Pero ang totoo nun, hindi kaya ang priority nila ay kanilang mga bulsa. Di po ba? Dinadaan lang tayo sa ganito. Kaya minsan po, sila na rin mismo ang umaamin eh. Itong mga ito, di po ba? Itong mga buhaya di umano, sila na rin. Umaamin na rin sila na yung ginagawa ng kapwa nila buhaya di umano ay hindi totoo. Nagpapapogi lamang. Kaya hindi ka na mahihirapan eh. Dahil mismo na sila umaamin. Di po ba? Kaya dito po sa ating bansa, hindi po aasenso ang ating bansa. Kaya po tayo mapag-iiwanan. Mapag-iiwan na po talaga tayo ng mga kapitbahay natin. Lalong-lalo po sa buong Asia. Tayo po talaga'y mapupunta na talaga sa sinasabi ng Vice President na ang ating bansa ay papunta na sa imbornal. Papunta na sa basurahan. Pagka ganito ang klase ng mga politiko na maglilingkod sa atin. Sanay na sanay lang mangako, pero walang gawa. Lalong-lalo na po, pagka malapit ng halalan, diyan katatadta rin ng pangako. Pagka nanalo na, ibabato na. Ibabato na ang sisi. Maghahanap na ng masisisi. Di po ba? Tayo rin naman kasi may kasalanan. Ang mga Pilipino kasi, unang-una, ang may kasalanan. Bakit kasi binoboto sila? Bakit po kasi? Wag naman po tayo masasaktan, mga kabayan. Kasi karamihan po sa ating mga Pilipino ay silaw sa pera. Pag nakakita na po ng kinang ng pera, galing din naman sa atin, ipinangsusuhol sa atin. Alam naman natin na sila'y mga magnanakaw. Pera rin natin ang pinangsuhol. Tinatanggap natin. Binoboto natin. Pagkatapos ng botohan,
saka tayo magrereklamo. Hindi po ba tayo gago, tanga at bobo? Sisisihin natin sila, alam natin sila'y korap, pero binoto sila. Hindi ba mga gunggong? Nagtatanong lang si Kamanong. Kasalanan din nating mga Pilipino dahil nga po tayo yung mga mukhang pera rin yata. Bigyan ka lang ng ayuda, iboboto mo na. Dahil pangangakuan ka lang. Pangangakuan ka lang ng mga ito at sila rin ang mapagkikita mo. Itong mga nangangako na ito na mabibigyan ka ng magandang buhay, bibigyan ka ng magandang sweldo, patataasin. Di po ba? Kaya ang kasalanan po nagmumula rin sa atin. Kaya ang politika sa ating bansa ay hindi nababago. Di po ba? Buti na lang si Kamanong naiba sa karamihan. Dahil si Kamanong hindi bumoboto ng mga gago at mga kawatan. Di po ba? Mahirap kasi yan, mga kabayan. Mahirap po kasi. Hindi po aasenso ating bansa, mga kabayan. Hanggat hindi nagbabago tayong mga Pilipino. Nasa ating po kasing kamay ang pagbabago ng ating bansa. Dahil napakahabang panahon na po na tayo po ay bumoboto dahil hindi po ang tamang botante binoboto natin. Ang binoboto po natin ay tamang presyo. Yung tamang presyo at malaking presyo ang ibibigay sa'yo, vote buying, ayun, binoboto natin. Kaya yan, puro buhaya. Ang majority na nanunungkulan sa ating bansa ay puro buhaya. Sinasabi nga ng Vice President, puro bangag, lasing sa kapangyarihan dahil gumagamit ng perang panuhol. Binibili ang boto ni Juan de la Cruz gamit mismo ang pera ni Juan de la Cruz. Hindi kaya. Kaya ito, ano pa asahan natin, mga tambay? Ito pong dagdag sweldo na ito, mga tambay. Ayan, panibago na naman, mga kabayan. Kaya walang kakwenta-kwenta. Ang maririnig mo lang ay puro bangayan. Solusyon ng Senado at Kamara, bangayan, sisihan. Yan. Pero tayong mahihirap, araw-araw pa rin tayong mahirap at namumblema sa pang-araw-araw na kay mamahal ng bilihin at kay mamahal ng ating mga bayarin, lalong-lalo na kuryente, tubig. Hindi po ba? Isang damo ka lang problema natin dyan. Hindi po ba? Talagang ganun eh. Dahil kasalanan din natin. Dahil sila ang hinalal natin. Nakapagtataka lang eh. Isang damukal na ang Pilipino. Mahigit 100 milyon na tayo. Bakit hindi tayo makakita ng totoo na maglilingkod sa ating bayan? Bakit puro pagmumukha na lang nila ang lagi natin na pagkikita? Bakit? Wala na bang magaling na mga politiko sa ating bansa? Puro sila na lang? Puro sila na lang ba? Kaya lang, mababago pa ba natin ang ating mga kababayan? Nababago lang po ang isip nila pag walang halalan. Panayang yaw-yaw dahil tapos na ang halalan. Pero pagka nahandyan ang halalan, nag-iintay po ng pakinabang para yun ang iboto nila. Kaya tayo po, kawawang-kawawa ang ating bansa. Dahil sa ganito po nating attitude at pag-iisip. Kaya sa kangkungan ang labas natin at basurahan. Yan po, mga kabayan, ang komento po natin sa pahayag po ng sinasabi ng ubod ng mga sinungaling. Ito nga sinasabi pong nasa Kamara na House spokesperson na si Princess Abante. Ang tanong naman ni Kamanong, hindi ba kayo lahat mga sinungaling? Nagtatanong lang si Kamanong, hindi ba kayo lahat mga sinungaling? At hindi ba kayo mga magnanakaw sa pera ng bayan? Thank you po mga kabayan. Pasensya na po ha. Natatawa lang po ako, mga tambay.
Mga kabayan, thank you. Pasensya na po. Natatawa po ako sa mga sinungaling at sa mga pogi ng mga buhaya. Maraming salamat po, mga kabayan, sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po sa mga taga-panood na naagusto po, taga-pakinig. Maraming salamat po sa suporta po ninyo, mga kabayan. At thank you po. Maraming salamat po sa mga subscribers po natin. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po, mga kababayan. At syempre po, maraming salamat din po sa mga biyaya po na natatanggap po na ibinibigay nyo po sa inyo pong kabayan. Shoutout po, thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, si Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po at nagpapa-shoutout po si Tessie Litorco, Tessie Litorco and family ng E-Farm Beach Resort. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa pamilya po ni Tessie Litorco and family sa E-Farm Beach Resorts. Salamat po. Shoutout po sa inyo, mga kabayan. At siyempre po, bago po tayo magtapos, yung panalangin at dasal po, isama po natin ang dating Pangulong Duterte at ang pamilya Duterte, ang Vice President, na sila po'y maingatan at makauwi na po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. At siyempre po yung kanyang kalusugan po sana ay maingatan po. At muli po, mga tambay, magpapaalam po muli muna inyong katambay. Sa muli po, maraming salamat po. Ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.